tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang nakapanlulumong ulat ang inilabas ngayon ng United Nations hinggil sa patuloy na karahasan sa Gaza Strip. Ayon sa UNICEF, sa kabila ng ipinatutupad na opisyal na tigil putukan o ceasefire, average na isang bata kada araw ang napatatay sa Gaza dahil sa walang humpay na pag-atake ng puwersang Israel. Ang katotohanan ito ay nagpapakita na walang saysay ang anumang kasunduan kung ang mga pinakawalang malay na mamamayan ang patuloy na nagiging biktima ng digmaan. Mula noong buwan ng Oktubre ng nakaraang taon kung kailan idineklara ang pansamantalang paghinto ng labanan, hindi bababa sa 265 bata na ang napatay ng mga puwersang Israeli sa Gaza. Ito ang opisyal na datos na ibinahagi ng UNICEF nitong nakaraang Biyernes. Ipinapakita ng malubhang bilang na ito na sa halip na kapayapaan, patuloy na panganib at kamatayan ang kinakaharap ng mga kabataan sa rehiyon na walang ligtas na lugar na masisilungan. Ayon kay James Elder, ang tagapagsalita ng UNICEF sa Geneva, ang panahong ito na dapat sana ay tinukoy para sa pagtitimpi at proteksyon para sa mga sibilyan ay naging kabaligtaran. Sa nakalipas na 8 buwan, walang araw na lumipas na walang batang nasasawi sa rehiyon. Binigyang diin niya na ang walang humpay na patayan ay nagpapatunay lamang na walang katotohanan ang sinasabing ceasefire na hindi man lang maprotektahan ang mga batang Palestino. Habang ang buong mundo ay patuloy na nag-uusap at gumagamit ng mga diplomatikong termino tulad ng ceasefire, ang mga pamilya naman sa Gaza ay patuloy na naglilibing ng kanilang mga anak araw-araw. Sinabi ni Elder na ang mga salitang naririnig sa mga talakayan ay walang anumang halaga sa harap ng mga magulang na nawawalan ng anak. Ang puwang sa pagitan ng internasyonal na diplomasya at ng malupit na realidad sa lupa ay patuloy na lumalawak, hindi lamang sa mga aktibong lugar ng labanan na sasawi ang mga batang ito. Ayon sa ulat ng UNICEF, marami sa kanilang pinatay sa loob mismo ng kanilang sariling mga tahanan, sa mga paaralan at sa mga pampublikong lugar habang naglalaro lamang ng football o nangingisda. Ipinapakita nito na walang anumang lugar sa buong Gaza Strip ang maituturing na ligtas para sa isang bata kahit pa sa mga pinakasimpleng aktibidad ng kanilang kabataan. Ibinahagi ni Elder ang ilang partikular at kalunos-lunos na insidente na naganap nitong nakaraang linggo lamang. Isang 2 taong gulang na batang lalaki ang binaril at napatay ng mga puwersang Israeli nang walang pakundangan. Bukod dito, isang 13 taong gulang na batang lalaki ang binaril din at nasawi habang nasa loob ng kanyang sariling tolda. Ang mga kwentong ito ay ilan lamang sa napakaraming kaso ng marahas na pagpatay. Sa isa pang insidente, isang 5 taong gulang na batang lalaki at ang kanyang ama ang magkasamang napatay sa isang airstrike ng Israel. Ang ganitong uri ng trahedya ay paulit-ulit na nangyayari araw-araw sa Gaza. Ang bawat bilang sa istatistika ay kumakatawan sa isang pangarap na winakasan at isang pamilyang tuluyang winasak ng walang katapusang karahasan na tila walang pinipiling biktima, bata man o matanda sa komunidad. Bukod sa mga nasawi, higit sa 400 bata ang naiulat na nasugatan mula noong buwan ng Oktubre. Marami sa kanila ang nagtamo ng malalubhang pinsala sa katawan na magdudulot ng permanenteng kapansanan sa kanilang buong buhay. Ang pinsalang pisikal na ito ay nagiiwan ng malalim na sugat hindi lamang sa kanilang mga katawan kundi maging sa kanilang kinabukasan, habang patuloy silang nagdurusa sa ilalim ng matinding digmaan. Ipinaliwanag din ng tagapagsalita ng UNICEF ang konsepto ng unti-unting pagpapalawak ng teritoryo ng Israel sa pamamagitan ng tinatawag na Yellow Line at Orange Line na mga hangganan ng okupasyon. Ayon kay Elder, ang sitwasyon sa mga lugar na ito ay napakadelikado na kahit ang simpleng paglapit o pagbahing malapit sa Orange Line ay sapat na dahilan para barilin ng mga sundalo. Ito ay nagpapakita ng labis na higpit ng militar. Kabilang sa mga kamakailang kaso ay ang isang 12 taong gulang na batang babae na binaril sa dibdib habang nasa loob ng kanyang tolda. Mayroon ding isang 3 taong gulang na batang babae na binaril sa mukha ng isang bala mula sa quadcopter drone habang siya ay nasa loob ng kanilang bahay. Ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya tulad ng mga drone laban sa mga bata ay nagpapakita ng kawalan ng moralidad ng militar. Nagbabala ang UNICEF na daan-daang bata ang nangangailangan ng agarang medikal na paglikas patungo sa ibang bansa upang magamot. Gayunpaman, dahil sa mga paghihigpit ng Israel sa pagpasok ng mga mahalagang gamot, tumataas ang panganib ng impeksyon, komplikasyon at sapilitang pagputol ng mga paa ng mga sugatang bata.
Ang kawalan ng sapat na atensyong medikal ay lalong nagpapalubha sa matinding pagdurusa ng mga kabataan doon. Ang patuloy na blokasyon at mga restriksyon ng militar ng Israel ay nagkulong sa mga bata sa loob ng isang gumagapang at nawasak na sistema ng kalusugan sa Gaza. Ang mga ospital ay hirap na hirap dahil sa kakulangan ng gamot, krudo para sa mga generator, tauhan at mga kagamitan pagkatapos ng buwan ng pambobomba at pagkupkob. Ito ay nagpapakita ng krisis na naglalagay sa libu-libong buhay ng mga pasyente sa bingit ng kamatayan. Hindi lamang pisikal ang pinsalang dulot ng digmaang ito sa mga kabataan. Ayon kay Elder, ang psikolohikal na epekto sa mga bata sa Gaza ay hindi na makayan-kaya. Ang takot, pagkawala ng mga mahal sa buhay, at karahasan ay naging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang trauma ay hindi na lamang isang yugto o karanasan, kundi naging permanenteng bahagi na ng kanilang paglaki at ng their buong kabataan sa rehiyon. Dahil dito, nanawagan ng UNICEF sa mga pamahalaan at mga pandaigdigang institusyon na kumilos ng mabilis at may pananagutan. Ang patuloy na pagkamatay ng mga bata sa panahon ng isang opisyal na ceasefire ay dapat magsilbing malubhang babala at gumising sa budhi ng sinumang tapat sa pandaigdigang batas. Hindi maaaring manatiling tahimik ang mundo habang ang mga bata ay patuloy na pinapatay ng walang katarungan. Bukod sa Gaza, binigyang diin din ng UNICEF ang lumalalang sitwasyon sa Lebanon. Mula nang sumiklab ang mas matinding labanan noong Marso 2 ng taong ito, 247 bata na ang napatay habang 72 naman ang nasugatan doon dahil sa patuloy na karahasan sa rehiyon. Ang babalang ito ay inilabas kasabay ng panibagong pag-atake ng Israel. Isang airstrike ang tumama sa isang kampo ng mga tolda na nagsisilbing silungan ng mga lumikas na pamilya sa Al-Mawasi sa Khan Yunis. Ayon sa ulat, hindi bababa sa 5 tao ang nasugatan sa naturang pag-atake ng militar. Ayon sa mga otoridad sa kalusugan ng Palestine, ang digmaan ng Israel sa Gaza ay nakapatay na ng hindi bababa sa 73,000 at 18 Palestino mula noong Oktubre 7, taong 2023. Bukod dito, umabot na sa mahigit 173,000 ang nasugatan. Mula nang ipatupad ang tinatawag na ceasefire noong Oktubre 11, iniulat ng mga autoridad na mayroon pa ring mahigit 1,000 tao ang napatay at mahigit 3,000 naman ang nasugatan dahil sa mga pag-atake. Ang mga datos na ito ay malinaw na katibayan na hindi epektibo ang kasunduang ito sa lupa. Sa kabila ng mga panganib, patuloy ang operasyon ng mga rescue team sa Gaza. Nakarecover sila ng 784 na bangkay mula sa mga lugar na dating hindi mapasok dahil sa matinding labanan. Ang mga labi ng mga biktima ay patunay ng tindi ng pinsala na iniwan ng mga nagdaang pagbomba. Ang trahedya sa Gaza ay patuloy na naghahamon sa moralidad ng buong mundo. Habang ang bilang ng mga nasasawing bata ay patuloy na tumataas araw-araw, ang panawagan para sa isang tungo sa kapayapaan ay lalong nagiging apurahan.